Holy Mary, Mother of God, pray for that. Amen. Lapit ka na konti na lang. Sa Manay. The first sorrowful mystery is the agony in the garden. Our Father who art in heaven, holy be your name. Kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Sinners now. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Sa mga sa bahay. Mahaba siya bukas. Kaya tornado. Shout out. Shout out. Attorney.
Shout out sa mo. Ano siya ang vigils. God, pray for us sinners. Christ the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Jesus, amen. These are sins now and the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Pray for us sinners now. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us sinners now. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, sinners now and the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Jesus, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Hail Mary, full of grace, The Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Hail Mary, full of grace, Praise the Lord is with you. blessed are you among women, And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Kumusta ka kami? Kumusta ka? Mary, full of grace, Kasama si Ate. blessed are you among women, and Blessed is the fruit. Kuyog. Kuyog. Father God in heaven, we offer our prayers, our worries, our Papa God, that we will be good enough for the Philippines. Be the mighty Lord for our country, Philippines, Father God. Hear our prayers. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kapoy na ka? Kalukoy niya ate. Taong ruto si Dr. Vivo Cardenas. Chabasco Cardenas. Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Sinners now and at the hour of our death. Amen. Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us who have recourse to thee. The faith, sorrowful mystery is the crucifixion and the death of our Lord Jesus Christ.
Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Forgive us our sins. Don't bring us to the test. Deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, Pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. So, ito ibalik ko sa mamaya sa iyo. Salamat. Hello. Hello, sir. From Harry Rocky. It's from us. This is his. I'm sorry. Dito lang ako sa baba. All the angels and saints in heaven, pray for us. Lord, forgive us our sins, Lord, that those who have forgotten hear our prayers. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Today, the Father, and to the Son, Maayong gabi, tanan. Good evening. Solemn prayer vigil for today. To proceed, we are going to be graced. If you can sing together for this song, I think it's very significant
Francis is going to say, you raised me up. You raised me up. And then it is going to be offered in relation to the significance of today's event, which is, again, let me stress, is the 30th day of the detention of our former President Rodrigo Roa Duterte. Let's not forget that. And that's why lahat po tayo ngayon ay nagtipon-tipon dahil po we are making sure that this day is significant enough for us not to forget. Please sing along, and after that we will ask, we will be graced with a talk from our special VIPs who are with us together as well. Francis. Sabay niyo ako sa chorus ha. Kahit sa chorus lang. Huwag lahat. Laban lang yun, besh. Francis, Okay ra, uy. Laban. Francis, Ako'y bahala. Yeah, words. Ako'y bahala. Pillar. Malakas ang loob. ma'am, kita po kayo dito. Sorry. That I am still and wait here in the silence. Dinig nyo? Tapos bumulok ako ha. Sabi na tayo. Raise me up much more than I can. Raise me up. Shoulders much more than I can.
I think persuasive speech from a very able Canadian former President Rodrigo Roa Duterte to give us a speech addressing the crowd, what he feels about what's happening, not political, I know, political. It's always connected. It's always connected. Ladies and gentlemen, it is our honor. Please give a round of applause to Attorney Harry Roque. Una po, maraming salamat po. Dahil pagkamat isang buwan lang nakalipas, fresh na fresh pa rin po ang sakit ng ating mga damdamin sa ginawa nila sa mahal nating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung nanonood po kayo dun sa aking mga vlog, ang sabi ko, tumatamis ata ang mangga. Dahil nakita naman natin kung anong nangyari sa Senado. Nadidetalye na kung paano nila pinagplanuhan taon ng binilang para makidnap at mawala bilang tinik sa kanilang mga plano na magkaroon na naman ng Marcos forever. Sabi nila, huwag daw ako magpolitikal. Dasal na lang ako mamaya. Mabawi yung aking political na sasabihin. Pero hindi po dapat magpupa ang sakit ng ating mga loob. Dahil ang ginawa po nila, hindi lang po nila kinidnap ang pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng ating bayan. Linabag po nila ang soberenya ng ating bayan. Linabag po nila ang jurisdiksyon ng ating mga hukuman. Binawaliwala nila ang pagiging malayang bansa natin. Binaliwala nila ang tinatawag natin na rule of law. Ano kaya ang mangyayari kung kidnapin din natin sila pagdating ng panahon? Maapil sa live. At mahatulan ng mga layuhan. Golden rule ang bulan. Minsan na silang napalayas sa ilang bayan natin. Ngayon, ang ginanti nila, kinalayas din nila ang ating pinakamamahal na Rodrigo Roa Duterte. Ang pagkakaiba, nang pinalayas sila sa Pilipinas, pinasuklaban sila, sinusuka sila. Samantalang ang Presidente Duterte, hanggang ngayon, iniiyakan ng marami dahil naririto ngayon sa isang dayuhang lugar. Inuhusgahan ng mga dayuhan na alam natin na pinakaayaw mangyari ng ating mahal na Presidente. Huwag po tayong makakalimot. Huwag tayong magpatawad ang pagkakaiba dahil yan po talaga ang ating pagkakamali. Nung minsan, nagpatawad tayo, walang nakulong sa kanila, sa kabila ng pagnanakaw, sa kabila ng pagpapatay, sa kabila ng paglalabag ng karapatang pantao. Ang nangyari, dahil tayo ay nagpatawad, umulit ang kasaysayan, mas mabangis pa. Dahil alam nyo naman po na ngayon, sa ilalim ng administrasyon ng Marcos Jr., pinakamatinding kahirapan sa Pilipinas. Tama. Lantaran ang kriminalidad. Yes. Nawala ang kapayapaan sa ating mga komunidad. Tama. Lumakas ang mga teroristang komunista, CPP, NPA. Tama. Napit-bisig pa ngayon ng Kongreso. Nawala ang ating kalayaan ng malayang pananalita. Yes. Tama. Inukulong ang mga vloggers. No contempt. At kinukontempt ang mga gaya ni Harry Roque. Sabi nila, Kawawa nga. ako daw Kulong. ay magpapabagsak ng gobyerno. Upang umanhin niyo po
Dahil kung kaya ko lang gawin yan, ginawa ko na po yan. Pag nabuhos Dahil ay hindi na sila po natin binubuli daw. maatim ang paghihirap ng sambayanan sa ilalim ng Istoryahin. Marcos Jr. Patuwarin niyo po ako na hindi ko nagawa na pabagsakin ng gobyernong yan. Dahil ako po ay nag-iisa lamang, walang armas, ordinaryong mamamayan. Pero darating po ang panahon, magsasama-sama muli ang mga Pilipino, iparirinig ang boses sa buong mundo, isusuka na naman ang hindi marunong magsilbi sa ilang bayan. Ang tanong ko, kayo dyan sa Pilipinas, hanggang kailan kayo mag-aantay? Hanggang kailan kayo magpapasensya? Hanggang kailan kayo magbibingi-bingihan? Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Nasaan ang hukbong sandatahan? Nasa saligang batas, kayo ang protektor. Hindi pa ba kinakailangan ng proteksyon ng taong bayan ngayon? Ang Presidente Duterte na inako ang lahat ng binibintang sa kasundaluhan. Dahilan kuya kung bakit siya ngayon nakakulong. Pinakulong sa dayuhang bayan. Hindi ba kinakailangan ni Presidente Duterte ng inyong mga proteksyon, mga kasundaluhan at kapulisan? Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang wala ng Pilipinas? Ang nagbubuhay na lang po sa Pilipinas ay yung mga OFW. Dahil sa inyong mga padala, sa inyong mga mahal sa buhay. Wala na pong industriya. Ang yumayaman, mga cronies na lang ni Marcos Jr. Tama. Hanggang kailan tayo mananahimik? Kaya nga po ang aking pakiusap, kayong mga naririto sa Europa, bukas po ang inyong mga mata kung anong dapat na ginagawa ng gobyerno. Dito po sa Europa, libre ang gamot, libre ang paggamot. Sinulong na po natin ang batas na yan dahil yan ay naranasan ko na nung ako estudyante sa Inglaterra. Anong ginawa nila? Kinukurakot po nila ang salapi na nakalaan para sa mahihirap na kababayan natin. Sinulong po natin ang batas yan dahil nais nating maramdaman kung ano ang karanasan dito mga Pilipino sa Europe na walang namamatay dahil lamang sa kahirapan. Anong ginawa nila? Linamon nila ang salapi na nakalaan para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Muli, hanggang kailan tayong magtsatsaga? Hanggang kailan tayo mananahimik? Mag-aantay pa ba tayo ng marami pang digong ang kanilang ipapakidnap at ipakukulong sa mga dayuhang lugar? Kailan tayo magkakaisa? At yan pong pakiusap ko sa inyong mga Pilipino naririto. Kayo ang dapat magdala ng mabuting balita na posible na ang gobyerno manilbihan sa taong bayan, na posible ang buwis na galing sa ating pawis at sa hirap po pwede magbigay ng libreng gamot at paggamot, libreng edukasyon at hindi napupunta sa mga bulsa ng mga kurakot ng mga buhaya. Kanina lang po, may hinatid ako sa airport ng ating pinsan. Meron daw congressman namimili ng 2 bahay sa Vancouver. Dahil ang dami raw perang binigay ni Tambaluslos kapalit ng impeachment ni BP Sara. Kayong mga congressman, Sana all. wala na ba kayong mga konsyensya? Mga buhaya yun. Paano nyo pinapakain sa inyong mga anak ang salapi na galing sa nakaw? Correct. Paano nyo nasisikmura na ang nakalaan para sa pinakamahirap, pinambibili nyo ng bahay sa Vancouver? Ayan naman sila. Wala na talaga silang mga hiya. Tama. Again, ang tanong, Pilipino, hanggang kailan kayo mananahimik? Tama po na lahat tayo aktibo sa social media. Tumaas po ang balahibo ko
nang umabot ng 270 million ang aking viewers sa Facebook. Sabi ko, isang galing yun, 110 million Pilipinos. Baka naman pati sa viewers, pero dagdag bawa. Pero naisip ko, marami sa atin ang nag-iisip na sapat na yung kanilang boses sa internet. Tama po yan na magsalita tayo sa internet dahil yan ay binigay, teknolohiya na binigay ng Panginoon para marinig ang ating boses. Pero hindi po yan sapat. Kinakailangan lumabas pa rin, makiisa at magsubigaw sabay-sabay. Tama na, sobra na. Sa mga darating na araw, titindi pa po ang pagigipit na gagawin nila sa akin. Tagaan niyo po yan sa bato. Lalong-lalo na binigyan nila ako ng dangal nang ako'y pagbintangan na ako daw ang nagkalat ng pulboronic video. Sana nga po pwede kong tanggapin yung dangal na yan. Dahil ang pulboronic video po ang nagbigay patunay sa matagal nang sinasabi ni Tatay Digong na matagal na niyang alam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Marcos Jr. Pero ano po nangyari sa pulboronic video? Wala lang. Alam namin, gumagamit siya. Wala lang. Kahit may ebidensya Hinayaan pa na. rin nating manatili sa pwesto ang taong wala sa tamang pag-iisip. Nagtataka ba kayo kung bakit ginawa niya ito kay Tatay Digong? Dahil ito'y impluwensya ng pinagbabawal na gamot. Sinong nasa tamang pag-iisip ang magbibigay ng kapwa Pilipino para husgahan ang mga dayuhan para sa mga krimen na nangyari sa Pilipinas? Bangag kasi. Yung pulboronic video po ang talagang nagpaniwala sa marami sa atin na wala siya sa tamang pag-iisip. Pero anong nangyari? Wala lang. Siguro na, bangag siya. Wala lang. Tinanggap. Bakit niya tinatanggap Maganon-ganon. ng presidente na may kapangyarihan? Nakalad ka rin tayo sa gera na wala naman tayo kinalaman. Binuksan Ay mo wala yung sa blouse tamang niya. pag-iisip. Nakita ko sa dito. Ay, ginawa siya. Hanggang maganda. Ganyan siya. Maraming salamat po. Nais ko pong batiin ang kapulisan ng mga taga-Holland. Hello, Minir Polizzi! Hello, Minir Polizzi! Hello, Minir Polizzi! Yeah, where's an Alma? Welcome here, eh? We are welcome here. Si Alvin. Ikaw ba? Huwag kang tumawa sa mahirap magkalisod. Tayo payagan dito. Lalong-lalo na doon sa mga nasa Pilipinas. Hanggang kailan kayo magtsatsaga sa ganitong buhay? Kaya nyo pa bang mag-antay ng 3 taon? Kaya pa! Meron pa ba tayong Pilipinas sa 3 taon? Mag-aantay pa ba tayo? Kung nagawa na natin 2 beses yan sa kasaysayan natin, bakit hindi nangyayari ngayon? Wala akong krimen ang sinasabi dahil nakasaad sa saligang batas na ang people power ay kabahagi ng ating kasaysayan. Kami po sumusunod sa batas. Ang nais po namin sa mapapayapang paraan, bagat alaman po namin na ang sagot ng gobyerno hindi na po dinadaan sa mapapayapang paraan. Dinadaan sa kidnapping, dinadaan sa tanim kaso, dinadaan sa pandarambong. Well, kaya na aking pangako, hindi na ako tatagal. Dahil baka wala na rin tayong permit sa susunod. Pero maraming salamat po. Ang aking panawagan, hanggang kailan Pilipinas ang inyong pasensya?
Tama na. Sobra na. Magandang gabi po. Buhay ka, Atty. Buhay ka, attorney. Attorney Roque. Maraming salamat po, Attorney Harry Roque. Okay pa ba tayo ngayon? Oh, attorney Alvin na po. Atras ko, parang umaabante kayo lahat. Ngayon po, ang gawin natin ngayon is meron pong prayer na i-offer. That's form po ang prayer na to. Ang mag-offer po si Kelly Brookhoven. Makinig po tayo sa kanya. Kadit lang sandali. Who says police are very hard people? No, they have a very good heart. We zijn heel trots op onze politie in Nederland. Ze zijn heel lieve mensen. Kijk eens aan. Dankjewel. Thank you so much, Mr. Policeman, for tonight. Thank you. How many years school? From Madrid, you know, or Summit. Palapit ko siyang ba? Sasabi ko. Sasabi ko dito siya. Dili siya kakita. Attorney si attorney. Attorney medyo dila. Ayun, ayun. Si madam. Our hero. Hello, attorney. Hello, ma'am. Live po to ni Attorney Harry Roque. Daming nagmamahal kay tate. Tanggalon ako akong jacket. Ay, Tagalog man taong ko eh.
I'll make a speech during the meeting. Ang sa mga video ni picture. Thank you so much. Really good to know. Alam mo, daghan nagatan ang Gunit sa ulit ka. Aliw ko gunit ka dito. Aliw kita na ako sa ito. Kalit lang kayo. Balik mo na kanto. The most powerful weapon. Wala tayong ibang gagawin ngayon kundi naos pusong pananalangin. Alam ko na kayong lahat, tayong lahat na nandito ngayon, Wala siguro mo. ay naniniwala po tayo. Wala siguro. Lay matubo. Diyos, pag siya ang kumilos, Ang daghan ba kay gamata sa ito? Ang mga tayo lahat, hindi lang dito ngayon, sa ITV, kundi meron tayong mga kasama doon sa kabilang part, mga kababayan. So nakita din po sila sa ating po mga dalangin ngayon. Alam po natin, kami mismo, March 11, nandito na kami. Kami hangga ngayon. Kaya sabi nga ni Sir Alvin, walang iwanan hanggang sa dulo, say sama-sama. kasultin mo ha. Pagkat tayong lahat ay mga Pilipino, Dapat. mahal natin si Tatay Digong, mahal natin ang pamilyang Duterte, sapagkat sila lang ang mga Duterte lang ang sumagawa ng kabutihan ng ating bansa. Bakit dito tayo ngayon? Tayo nagagalit at iwagat yung mga kaibigan natin ng mga posisyon. Iba sa ating media, iba sa ating ay isa. Mga na siya nakanta ganina. Kaya Attorney Rocky. Kanta ko, okay na. Ate mana na sila kanangita sa Philippine. Ano siya isulog ninyo eh? Ang magpapirma di siya. Ako mag-isip yung jacket, itong no ko. Kinsa papirmahan mo eh? Yung hoodie. Kinsa may motor ma? Rocky daw. Ah, sige. Oh, ako ang papirma ay kabalaka. Basta kamo. Ganit lang. Siya magpirma sa Buwa. Ito papirma dali, dali. Forma ko balik ha. At kahit sa Ano wala sa attorney? Ano sa attorney? Excuse me sir. yung taos puso, kasi ang Diyos ay nakikinig kapag ikaw ay sincero sa puso mo. Kahit hindi na lumalabas sa bibig mo, sinasabi, kasi nakita niya ang ating puso at nabasa niya ang ating mga pag-iisip kung ano ang ating mga iniisip ngayon, kung ano yung ating mga pinaniniwalaan ngayon. Kung naniniwala tayo, Mana? matapos ang buwan to, Siyempre. Hata nag-amiga, darling. Murag nag-close. Tanaw sa Kunyan ako pag anak kay matrending ta. Rocky. Amen. simba ko. Kisa imo na. Dili kay attorney. Dito sa nagstorya ka. Meron man ako. Okay na? Magpanagkito. Ang laganahan kay ko Ano anak. mas ugang ha? Tana siya tinganong lab ko ni Mote. Kailak di ko sa mga tayo. Sila kasi bulong mo sa Amen. ang mga spiritual na mga pagpapala
namin natanggap mula sa inyo. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan, na walang bagay Sige, tao ng tiguang. hirap at walang bagay na imposible sa inyo. Kayo po ang Diyos na kayang mag-supply Hindi man po nila ma-vlogger eh. at ngayon po, Diyos, nagkakaisa po kami bilang mga Pilipino na Amen. nagmamahal sa aming bansa at nagmamahal sa aming dating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam po namin na mga nangyayari sa kanya ay hindi po ito karapat-dapat sapagkat alam po namin na ito is justice, Panginoon. At kami po ngayon bilang mga Pilipino na nakakaalam sapagkat kilala namin si Tatay Digong na siya lang ang tanging presidente sa bansang Pilipinas na nagmamahal sa aming bansa, nagmamahal sa aming mga Pilipino at ginagawa ang hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa aming bayan, para ito ay uunlad, ito ay lalago at magkaroon po kami ng kapayapaan, magkaroon po kami, Ama, o Diyos, ng magkaroon po kami ng future sa bawat isa, higit sa lahat ang aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas, ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, at ang lahat po ng mga kababayan namin sa iba't ibang bansa sa buong sanlibutan. Alam po namin na ang prinsipyo po ni Tatay Digong, wala po siyang iniisip, hindi niya iniisip ang kanyang sarili, kundi ang iniisip niya kung paano po lalago ang aming bansa, lalago ang ekonomiya, magkaroon ng peace, security, peace and order ang bawat isa, makakalakad po kami na hindi matatakot, sapat wala pong mga masasama na nananakot sa bawat isa sa amin. Ngunit alam po namin, after sa kanyang administrasyon, ay bumalik po ang droga, bumalik po ang kriminalidad, bumalik po ang korupsyon, at ngayon ay dinigipit po ang aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sapagkat alam po namin ang namamahala sa aming bansa ngayon ay punong-puno ng kadiliman. Ngunit kami, O Diyos, bilang mga Pilipino na mayroong Diyos na pinaglilingkuran na walang iba kayo, na kayo po ang aming nilalapitan ngayon sapagkat wala po kaming malalapitang iba, O Diyos. Kayo po ang aming tunay na abogado na magbibigay ng hustisya sa aming bansa at sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaming lahat ng mga Pilipinong nandito ngayon at hindi lang sa lugar na ito, sa lahat ng nagkikaisa, nagkakaisa po kami sa aming pananampalataya. Hindi man kami magkaparihan ng relihiyon, denominasyon at paniniwala. Ngunit ang bawat isa sa amin ay mayroong Diyos na pinaniniwalaan, na Diyos na hindi makikita, na walang bagay na mahirap at imposible sa inyo. At ngayon ay lumalapit po kami sa inyo, buong puso, Panginoon, na kami po ngayon ay nagkakaisa sa aming pananampalataya na magkaroon po ng hustisya ang nangyayari sa aming mahal na dating Pangulo. At ngayong buwan na ito at ngayong panahong ito, Ama, siya po hindi magtatagal sa lugar na ito. Hindi siya po ay makakauwi na sa aming sariling bansa na ligtas, buhay, at higit sa lahat, mayroong pagproteksyon at pagpapalang nagmumula po sa inyo. Amen. Namin, Panginoon, na magkaroon po ng hustisya ang aming mahal na dating Pangulo at ang aming bansa. At ang lahat ng mga namumuno ngayon ay magkaroon ng kaliwanagan. Magkaroon po sila, O Diyos, ng puso na magbago kung hindi man sila magbabago dahil punong-puno na sila ng kasamaan. Dalangin po namin na ang inyo pong hustisya at judgment ay bababa po sa kanila upang maghahari ang kabutihan sa aming bansa. At kaming lahat na mga Pilipinong nagmamahal sa aming mahal na dating Pangulo at nagmamahal po sa aming sariling bansa, wala po kaming iniisip kundi ang nation building na naumpisahan ni Tatay Digong, ang build more at ang pagkakaisa sa lahat ng mga Pilipino, pantay-pantay, walang manghirap, walang mayaman, katulad po ng design ng aming Tatay Digong at ganun din po ang aming pong mga designs. Yun po ang dahilan kung bakit mahal namin ang aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sapagkat siya lang at sa kanya lang po namin nararamdaman sa lahat ng mga presidenteng dumaan sa buong Pilipinas, sa kanya lang namin nararamdaman ang tunay na pamamahala, tunay na pagmamahal, at tunay na pagbabago. Kaya, O Diyos, kaming lahat bilang mga Pilipino,
kami po'y nagkakaisa ngayon sa aming pong pananampalataya na walang bagay na mahirap at walang bagay na imposible sa inyo. Kami po'y kumakatok ngayon sa inyong pong trono o Diyos na bababa po ang inyong kapangyarihan at magkaroon po ng kasagutan ang lahat ng aming mga dalangin at mga pangangailangan sa gabi ito. Habang kami magpapatuloy o Diyos hanggang matapos po ang pagtitipong ito, uuwi po kami na puno-puno ng pag-ibig, puno-puno ng presensya na mula sa inyo, puno-puno ng pananampalataya at pagkakaisa na hindi lang ngayon, kundi hanggang matapos, hanggang sa dulo, magkakaisa po kami para sa aming bansa, para kay Tatay Digong bilang mga Pilipino. Binabalik namin sa inyong kapurihan at pasasalamat ng dakilang makapangyarihang pangalan ang aming Amang Panginoon si Kristo na may likha ng lahat ng bagay. Everybody say Amen. 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 Sa inyong gibuhat diha. Na kayo Okay na po. Okay na. Ang bait ito. Kapitbahay namin. Thank you po. Thank you, ha. One, two, itaas na imong karsunis ba? Kaya bibigyan mo paparehan ang karsunis. Kabangis kayo't ay sa akong gidangatan ng aking paglaon. Hello. Hello sa inyo. Sana po. Ay. Buglawag ko. Pagpapatid ko, hapit na po. Pagpapatid ko, Thank you po. galing mo, how you can see.